Thank you po. Praise God. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umaga pong ito. Amen. Good morning po. Kumusta po ang bawat isa po sa atin? Isang biyaya na tayo po ay magising pa po ngayong umaga, kahit na po maulan, pero po ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Verse 4, nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Verse 5, minsan nanaginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito ikwento niya sa kanila. Verse 6, sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Verse 8, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Verse 9, nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Verse 10, sinabi rin niya ito sa kanyang ama, at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Verse 11, inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Verse 12, isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Verse 13, sinabi ni Israel kay Jose, tumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Verse 14, sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa dibis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Verse 15, sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. 16, hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Sagot niya, saan ko po kaya sila makikita? Verse 17, sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Verse 18, malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. 19, sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Verse 20, patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Verse 21, narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Verse 22, wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Verse 23, paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. So imagine niyo po itong eksena na ito, ano po, hindi po iyon basta ganun lang na pangyayari. Hindi po yun basta hinubad lang nila yung damit ni Jose at basta inihulog lang nila ang kanilang kapatid sa balon. Ibig sabihin, meron pong struggle na nangyari. Hindi po ibig sabihin na hinayaan lang po sila ni Jose na yung mga kapatid niya, gawin sa kanya yung gusto ng mga kapatid niya sa kanya na ihulog siya sa balon. So syempre, kung i-imagine niyo po yun, merong pagpupumiglas doon. Okay po? Yan. So, sabi sa verse 25, habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Verse 26, sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala
kung papatayin natin ang ating kapatid. 27, mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Kay kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo, at sila'y nagkasundo. 28, kaya't nang may dumara ang mga ngalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. 29, pagbalik ni Ruben sa Balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. 30, lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa Balon si Jose. Anong gagawin ko ngayon? 31, nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. 32, pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak. 33, nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. 34, sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. 35, inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. 36, samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potifar, isang punong kawan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So nabasa po natin sa verse 3 and 4 na mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak niya. Sabi nga po natin, mas mahal. Yan. Tapos, iginawa pa ni Israel ng damit na mahaba at may manggas, si Jose. So dahil po doon, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Yan, sabihin nga po natin, kinamuhian. So dahil inggit na inggit ang mga kuya ni Jose sa kanya, kinamuhian nila ang kanilang kapatid. So dahil po magkakaiba ang mga ina ng magkakapatid na ito at magkakasama pa sila halos araw-araw, no? Pwede talaga silang magkaroon ng maraming tunggalian or kompetisyon or inggitan. Kasi nga, sila po yung magkakasama. Tapos ina. So kung familiar po tayo sa kwento ng quote ni Joseph na maraming kulay sa mga palabas, ano po, sa mga teatro at maging sa mga palabas. So kung familiar po kayo sa damit na ito na ginawa ni Jacob, ito po ay tanda o pagpapakita ng pagiging mas mahal ni Jacob. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak. At pag sinabi pong mas mahal, malinaw po na paborito talaga ni Jacob si Jose. Yan, sabihin nga po natin, paborito. So, alam niyo po kung bakit? Sinabi dito sa salita ng Diyos na anak ni Jacob si Jose sa katandaan. Yan. Tapos, dagdag pa dito yung mga panaginip ni Jose na nagpapakita na ang kanyang mga kapatid at maging ang kanyang mga magulang ay yuyukod o maglilikod sa kanya sa darating na panahon. Ano po? Kaya lalong nagalit o namuhi sa kanya, kanyang mga kapatid na humantong pa sa balak na pagpatay sa kanya. Grabe, no? So kung titingnan niyo po at intindihin mabuti, ang mga panaginip po na ito ang talagang nagtulak sa kanyang mga kapatid para siya ay saktan. And to cut the long story short, inihulog na lang nila ito sa balon.
Tingnan ko lang, tingnan natin kung anong magagawa ng kanyang panaginip, sabi ng mga kapatid niya. No? And later, napag-isipan din ng kapatid ni Jose sa verse 26 to 27 na wala po silang mapapala kung papatayin nila ang kanilang kapatid. Kaya minabuti nilang ipagbili na lamang siya sa mga Ismaelita. No? At ang ginawa naman ng mga Ismaelita ay dinala si Jose sa Ehipto at ipinagbili naman siya ng mga Midianita kay Potiphar, na isang punong kawal ng Paraon. So ano po ang pwede po nating matutuhan dito? Yan. So ang favoritism po sa pamilya, sabihin nga po natin favoritism. Yan, mga paborito, ano po? Yan, mas paborito si ate kasi matalino, masipag, mabait, madaling sumunod. Yan. Yan, paborito si kuya kasi may trabaho, nakakapagbigay. Yan. So ang favoritism po sa pamilya ay pwede talagang mag-cause ng inggitan at away sa pamilya. Sabihin nga po natin, inggitan at away. Pero tayo po na nakakilala na po sa Panginoon, dapat wala pong ganun. Dapat mahal lahat. Dapat paborito lahat. Yan, sabihin nga po natin, dapat mahal lahat. Yan. Kung may pasalubong yung isa, dapat lahat may pasalubong. Ano po? And of course, sikapin po natin na bilang magkakapatid, sikapin din natin na huwag tayong maiinggit sa ating kapatid. Dapat mahal natin ang ating kuya, mahal natin si bunso, o kung sino man sa mga kapatid. Totoo yun, lalo na't marami po kayo. Pwede talagang magkaroon ng inggitan. Kasi pwedeng yung mga batang kapatid na lang yung nabibigyan ng pasalubong. Yung mga nakatatanda, hindi na, matanda na kayo eh. Pagbigyan nyo na yung mga bata, yun po yung magiging ano doon. Ano po? Yan. So wag maiinggit, lalo na sa mga kapatid po natin. Okay po? Sa loob ng pamilya, no? So makikita na po natin dito, hindi po makatarungan ang ginawa po ng mga kapatid ni Jose sa kanya. Sabihin natin hindi makatarungan. Napakasakit po noon para sa isang kapatid. Yan, sabihin natin napakasakit. Naiintindihan niyo po ba? So maaaring yung iba nakaka-relate po dito, ano po? So napakasakit po noon para sa isang kapatid na dahil lang sa inggit ay magagawa ng ipahamak ang sariling kapatid. Sabihin po natin dahil sa inggit. Yan, nakakamatay po talaga yung inggit, no? Grabe, no? Pero yun nga po, sa ating pong pamagat na when bad things happen, ang tanong po, nasaan po ang Diyos? Ano po ang ginagawa ng Diyos sa panahon na may mga masamang nangyayari sa mga kapatid niya sa kanya? So dito po, sa mga susunod po na chapter ay mauunawaan po natin na lahat po na nangyayari kay Joseph ay ipinahintulot po pala ng Diyos na mangyari ang lahat ng iyon dahil mayroon siyang plano para sa lahi nangyari ang lahat ng iyon. At dito natin maiintindihan, tunay nga po na talaga pong may mga pangyayari po sa buhay natin na hindi po natin gusto. Hindi natin gusto at hindi natin kagustuhan na mangyari sa atin. No? Pwedeng napakasama o napakapangit na pangyayari o karanasan. Subalit alam niyo po ba na maaari pong gamitin ng Diyos ang masamang nangyari na ginawa sa iyo ng ibang tao para maisakatuparan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Naunawaan po natin? Ibig kong sabihin, maaaring may mga pangit na nangyari talaga sa buhay natin na ipinahintulot ng Diyos. Sapagkat gaya po ni Jose, no? Mayroon siyang magandang plano sa ating buhay. Sabihin nga po natin magandang plano. Amen? Kung maaalala natin ang sinasabi doon sa Romans chapter 8 verse 26, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Amen? So ang lahat ng bagay ay nagkakalakip lugar ngayon na apektado po ng bagyo
lalo na po doon sa mga lugar kung saan sila po ay nakakaranas ng mga pagbaha. Dalangin namin ang kahabagan po ninyo, ang inyong pag-iingat sa mga kababayan namin. Ingatan po ninyo sila at pangalagaan, lalo na po na nandun mga lingkod, ang iyong alalahanin po ninyo sila, pangalagaan po ninyo sila. In the name of Jesus. Yakapin po ninyo sila, Panginoon. Kundi ay maranasan nila ang iyong kapangyarihan at ang makapangyarihan mong pagkilos sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po sa umagang ito na maidalangin din po sa inyo may mga karamdaman. Salamat din po sa inyong pagpapagaling sa tuloy-tuloy na himala at kahabagan niyo po sa buhay po ni Nanay Lemia. Salamat po, pinagaling mo na po siya. Kaya din si Ellery, Panginoon, alalahanin mo ang batang ito. Mahabag po kayo, Panginoon, sa batang ito. Paghimalaan mo po siya, iparanas mo po ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Makita ng mga mahal niya sa buhay na kayo ang Diyos sa mapaghimala at nagpapagaling. Alalahanin niyo rin po si Mami Elma, Panginoon. Maging si Ate Amy, salamat po. Maging normal palagi ang kanilang BP, Panginoon. Salamat po, pinagaling mo na si Mami Elma at maging si Ate Amy, Panginoon. Patuloy mo sila pong pangalagaan in the name of Jesus. Alalahanin niyo rin po si Mama Lilia, Panginoon. Salamat po sa tuloy-tuloy din po na himala po sa kanyang buhay. Patuloy mo rin po siyang paghimalaan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ama, nagpapasangin noon sa patuloy na biyayang kalusugan at kalakasan ng lupang katawan sa buhay po ni Papay, sa buhay ni Mamang, maging sa buhay po ng Nanay Nelia, Panginoon. Patuloyan mo po silang pagkalooban ng malusog at malalakas sa pangatawan. Ang aming Daddy Bishop, Panginoon, bigyan mo siya palagi ng malusog at malakas sa pangatawan. Patuloy niyo po silang kalingain at yakapin kasama ang kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Ang biyaya mo, ang pagpapala mo, ang patuloy nilang maranasan. Maging ang buong Miracle of Life family, Panginoon, at ang mga kapatiran sa ibang fellowship, pagpalain mo po sila, aming Diyos. Patuloy na pangalagaan at ingatan, iligtas at ilayo sa anumang plano o gawa man ng kaaway in Jesus' name. Bigyan niyo rin po kami ng malulusog at malalakas sa pangatawan at iligtas sa anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Salamat din po sa iyong provision sa aming mga pangailangan sa bawat araw. Ama, pagpalain mo po lahat po ng mga kalatayan, lahat ng mga kananayan, lahat ng mga kabataan, lahat ng mga bata. At salamat din po sa inyong pagtulong at paggabay sa amin sa aming pong paghahanda na ginagawa para sa aming nalalapit na Pastors and Workers Appreciation Sunday. Salamat po sa pagtulong niyo po at paggabay sa aming mga gagawin po na paghahanda para sa araw na iyon. At patuloy po kayong maluwalhati at madakila sa buhay ng inyong mga lingkod. Ama, salamat din po sa inyong pagsama sa amin at patuloy na provide, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangailangan, sa ongoing po na ginagawa po sa lupa po dito po sa Bukal Uno para maipatayo ang multipurpose building, Panginoon, kung saan ay doon ka namin mapapapurihan, sasambahin, tuluwalhati ng pangalan mo, Panginoon. Ama, salamat po sa biyaya mo at habag upang maipatayo ang gusali sa lugar dito sa Bukal Uno. Maraming pong salamat sa iyong provision sa pagtugon at pag-abot sa iba pa pong mga pangailangan. Pangalagaan mo rin po lahat ng mga nagtatrabaho doon araw-araw. Yan din po sila ng malusog at malakas po na pangangatawan po in the name of Jesus. Para po sila po ay makapagtrabaho po ng maayos. Ama, nagpapasalamat po kami maging sa pag-iingat nyo rin po kay Kyle sa kanya pong biyahe puntang Japan. Salamat po sa iyong biyayang pag-iingat at kaligtasan. Salamat po sa ligtas na biyahe. Pangalagaan mo po siya hanggang po ay makarating po sa Japan. Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming lahat sa araw po na ito. Patuloy po kayong maluwalhati at madakila. Patagpuin ang lahat ng iyong mga anak, mga pangailangan ng iyong mga anak sa araw po na ito at patuloy na maranasan ang iyong biyaya at kahabagan sa araw na ito.
Minsan pa, Ama, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng iyong mga kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Tanggapin po ninyo, Panginoon, aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umaga pong ito. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon. At sa Diyos po ang pinakamataas po na papuri, pagsamba at pasalamat sa umaga pong ito. God bless everyone and good morning po sa inyong lahat.